sa ating panalangin. So, hallelujah Lord, Ama naming banal, kami po Panginoon ay nagkakaisa. Lumalapit po kami sa inyong harapan, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong anak na sa Kristo, Panginoon. Humihiling, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, salita man po ito or sa gawa, lihim man or hayag, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami makakatayo sa iyong harapan nang hindi kami nagpapalinis, Panginoon. Kaya po, Ama, sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong anak na si Kristo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nagsusumamo na makatagpo kami ng biyaya at habag sa iyong harapan, Panginoon. Ganun rin po, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong paggabay, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang pagbukas ng aming isipan at pangunawa sa lahat ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, yung banal mong Espiritu, Panginoon, ay sumama sa amin sa oras ng aming pag-aaral, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng aral na nais mong matutunan namin at marinig namin ay buong-buo namin marireceive, Panginoon. Ikaw po ang aming ihahayag, itatanghal, Panginoon. Itagong po kami lahat, Panginoon, sa likuran ng iyong krus, Panginoon. Nang sa ganun, ikaw po ang maitaas. Ikaw lamang po ang madakila, Panginoon. Ikaw lang po ang mabigyan ng papurit pagsamba, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So yun po, ngayon po, ito po yung book ni Jonah. So nawa po marami tayong matutunan sa buhay or sa aklat ni Jonah. So sabi po dito sa chapter 1, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsis. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarsis to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo, the cargo into the sea to lighten the ship. So dito po makikita po natin dito, si Jonah ay naka-receive ng message coming from the Lord. May pinapagawa po si Lord sa kanya na pumunta ka sa Ninive at ibigay mo itong mensahe na ito. Kasi ang kanilang kasalanan or kasamaan ay nakakarating na sa aking trono. Eh si Jonah, kilala niya po si Lord. Alam naman po natin si Lord, di ba po? Once na mag-repent lang, once na mag-repent yung tao or yung bansa, papatawarin na. Eh alam na alam ni Jonah yon. Kaya ang iniisip dito ni Jonah, bakit ko papupuntahan yung mga taga Ninive? Eh yung sa taga Ninive po, ang Ninive po pala ang nakatira dito ay mga Assyrian. Alam naman po natin na ang mga Assyrian, isa po sila sa mga tumutilig sa mga Israelita. Sila po yung nag-oppress, uh, nanggugulo, ginamit po yung mga Assyrian para ma-test yung Israelites. So ayun po, kaya ayaw na ayaw ni Jonah sumunod. Kasi nga galit siya doon sa mga taga Nineveh, sa mga Assyrian. Kaya ang ginawa ni Jonah, naglayag siya papunta ng Tarsis. Tinry niyang tumakbo papalayo sa layunin ng Panginoon sa kanya. Pero ang hindi niya alam, si Lord, pagka may purpose siya, gagawin ni Lord ang lahat para matupad yung purpose na yon, yung layunin niya na yon para sa mga tao or para sa tao or para sa bayan or para sa certain na lahi. So ang nangyari po doon, ayun nga po, sumakay si Jonah sa barko, papuntang Joppa. Ang nangyari po, nagkaroon po ng isang malakas na bagyo during nung nasa barko si Jonah. There are times that we try to walk away from what God wants us to do. We try to distance ourselves to the body of Christ just to avoid it to happen. But the word of the Lord is like the snow and the rain that came down from the sky to water the earth. They make the crops grow and provide seed for planting and food to eat. So also will be His purpose to one's life. So makikita po natin yan, it will not fail to do what the Lord planned for it. It will do everything to fulfill its purpose.
Sinabi na po yan sa salita ng Diyos na makikita natin sa book ni Isaiah 55 verse 10 to 11. Na yung salita ng Diyos daw ay parang isang ulan na once na nirelease niya yon, diligan yung kalupaan para yung mga root crops, yung mga puno na namumunga ay magbunga, tapos magbigay ng pagkain sa mga nilalang ng mundo. Tapos, hindi yun babalik, yung salita ng Diyos ay hindi babalik sa kaharian ng Diyos nang hindi niya na gagawa yung purpose niya. Ganun rin yung layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi yun babalik sa Panginoon nang hindi niya natutupad yung layunin kung bakit siya sinugo ng Panginoon. So our life is like a piece of puzzle. No one will take our place because we are meant for that specific place. So pag tayo po nabibigyan ng task or may sinabi sa atin ang Lord, na pinapagawa sa atin ang Lord, kahit ano po ang gawin natin na paglayo, pag-iwas. Kung sa atin yung binigay ng Panginoon, hindi po yun, hindi po hahayaan ng Panginoon na hindi natin magawa yung layunin niya sa buhay natin. For example po, way back sa buhay, sa akin po, ito po personal experience ko po to. Way back, kung yung mga nakasama ko dito, yan, sila Janil, sila Julie, kahit, ayan, sila Hannah. Alam po nila na may certain time dito sa church na hindi ako naging visible, na nawala ako. So, yun yung time ng mga, kung saan, punong-puno ng gawain ang mga kabataan. So, sa youth ministry. So doon marami akong gawain, marami akong activities, marami akong binigay na task sa akin na hindi ko nagawa dahil hindi ako visible. Nagtatry akong dumating ako sa certain point ng buhay ko na parang ayoko na bumalik dito. Kasi parang dami sa akin binibigay. Tapos yung mga nabibigay pa sa akin na task is hindi lang yung task na simple lang, kundi yung task na pag ikaw talaga yung naka-receive nun, parang ayaw mo talaga gawin. Parang si Jonah, may binigay sa kanya na purpose, may binigay sa kanya na task, pero ayaw niyang gawin. Kasi alam niya na pag ginawa niya yon, may chance sa perspective niya ni Jonah, may chance na parang mapapaya siya. Na parang pag ginawa ko to, parang ano naman yung magiging benefit ko dito. So si Jonah, di ba, sabi ni Lord, balaan or mag-send ng message doon sa mga taga-Ninive dahil yung kasamaan nila ay nakakarating na sa Panginoon. So, in the same way, sa akin, may mga task na binigay sa akin na, kausapin mo yung ganitong tao patungkol sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Which is, yung sa part ko, pag ginawa ko yon, mahirap gawin sa kanya kasi that time, syempre, sino ba namang youth yung gustong tumanggap ng ganun task na ganun kaagad ka-intense, kakausap ng tao. Ako po mahihain po ako, hindi po ako pala kausap ng tao. So, ayun po, kaya ang ginawa ko po noon, ang naging outlet ko, sinubsob po yung sarili ko sa trabaho. Tuwing Sunday, kumukuha ako ng duty kahit na pwede namang hindi. So, ayun, yung ginawa ko. Nanghingi ako ng duty para hindi ako makapunta dito. So, kala ko, yung paraanan ko ay nagtagumpay. Kasi hindi na ako nakikita dito hindi na ako visible. So, yan. Ang Lord, syempre yung layunin niya, gusto niya talagang matupad. Kaya ginamit niya yung buhay ng bawat isa dito, even ng mga kabataan, kahit mga kasamahan ko dito sa church, ginamit niya para paalalahanan ako. So sila, true enough, dahil sa kanila, nakabalik ako dito. Kahit na ganong iwas ko, lagi nila akong nakamusta, lagi nila ako pinapapunta dito. O pumunta ka dito, may celebration, ganyan, ganito. Ako, sinasabi ko na lang, may duty ako kahit wala. Kasi ayoko nga pumunta, ayoko na magpakita. Pero si Lord, consistent. And totoo siya dun sa pagka may layunin siya sa isang tao, hindi niya papayagan na hindi matupad yung layunin na yon sa buhay mo. Kasi yung layunin na yon, hindi lang naman kung task yun or kung gawain yon or task yung binigay sa'yo, hindi lang naman para sa'yo yun, kundi para rin yun sa tao. May layunin rin siya doon sa tao na pinapaabot niya sa'yo na ayaw mong abutin kasi nakikita mo siya sa ganitong perspective. Hindi mo siya nakikita sa perspective ni Lord.
Kumbaga, halimbawa, may pinapabot sa isang tao, may pinapakausap sa iyo, yan, sama-sama naman yan. Hindi naman yan, hindi naman yan, wala naman yung ginawang mabuti. Bakit ko kakausapin? So ayun yung naging perspective ni Jonah. Tinitingnan niya yung layunin ng Lord na pinapagawa sa kanya sa own perspective niya. Hindi niya tinitingnan yung purpose ni Lord doon sa tao na yon. Kumbaga, yung pagkakakilala niya doon sa mga taga Ninive, ayun yung tinitingnan niya. Hindi niya tinitingnan na yung perspective ni Lord sa taga Ninive kasi ang Ninive ay napakalaking lugar. So, maraming tao yung nakatira doon. Sino ba naman po ang manglilikha na sisirain niya rin yung nilikha niya? Siyempre, gusto ni Lord na masave yung mga taga Ninive. So yun, ayun yung hindi nakikita ni Jonah kasi na tatabunan siya ng inis niya, ng galit niya towards doon sa mga taga Ninive. So yun, ayun po yung nangyari all throughout dumaan yung maraming taon, 3, 4 na taon, ayun po nakabalik po ako. Siguro po kung hindi po naging makulit itong mga kasamahan ko dito sa simbahan ng CRCM, yung pamilya natin dito sa CRCM, siguro po walang Julius na nakatayo sa harapan nyo ngayon. So thankful po ako kay Lord na ginamit yung buhay nila para hindi ako ma-derail, hindi ako mawala. So sa mga tao na nakabalik or binalik, alam nyo na, ibig sabihin may layunin si Lord sa buhay natin. Kasi kahit gaano tayo umiwas, kahit gaano tayo lumayo, aabutin tayo ni Lord. Kasi gusto niyang matupad yung layunin niya sa buhay natin. Kahit gaano pa kalayo yung tirahan natin, kahit gaano pa tayo katagal na nawala, aabutin tayo ni Lord. Hindi may gisi ang kamay ni Lord para abutin tayo. So nasa sa atin na yun, sana nawa, pagka inabot tayo ni Lord, magkaroon tayo ng puso na matutong makinig at magpakumbaba sa harapan ni Lord at magpaubaya sa layunin ni Lord. So yun, moving forward, but Jonah had gone below deck. So yun nangyari po to, di ba po nasa barko na si Jonah. And then, meron pong malakas sa bagyo. Lahat sila doon, lahat ng mga tripulante doon, yung mga sailors. Tandaan po natin sinabi po doon, each cried out to his own God. Ibig sabihin, hindi pananampalataya ni Jonah yung mga nasa barko. Ibig sabihin, sumasamba sila sa iba't ibang Diyos. Hindi sila sumasamba sa iisang Diyos lang. Hindi sila sumasamba kay Lord, kundi sumasamba sila kung saan-saang Diyos, kung kani-kaninong Diyos. Tandaan po natin yan mamaya po kasi may makikita tayo sa buhay ng mga nandun sa barko. So ayun, but Jonah had gone below deck where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." This terrified them, and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" So ito yung sitwasyon. Nasa isa kayong barko. Isipin na lang po natin lahat tayo nasa isang barko. Merong bagyo. Matataas yung alon, malakas yung hangin. Sino po yung makakatulog sa ganong sitwasyon? Wala, kundi si Jonah lamang po. Si Jonah po kasi during that time, nasa lower deck siya at dun siya ay mahimbing na natutulog. Habang yung lahat natataranta na, habang yung lahat nababalot na ng takot, kasi, di ba sabi po doon, pwedeng mawasak yung barko sa lakas ng bagyo na
nararanasan nila. Pero si Jonah natutulog lang. So isa doon, yung captain, lumapit kay Jonah, sabi, bakit ka natutulog? Hindi ba pwedeng tumawag ka sa Panginoon mo at baka mapansin niya tayo at kahabagan niya tayo at may ligtas tayo dito na hindi tayo mapahamak? So yun, pati yung lahat ng tripulante doon ay natatakot na. Tapos nagtatanong na sila. Dumating sa punto na tinanong na sila si Jonah. Kung sino ba si Jonah, kung saan bansa ba siya, ano ba yung ginawa niya. So ganun nakakatakot. So ito po, na-experience ko na po to last year lang. Pero hindi pa yun bagyo Hindi pa yun bagyo. Ano pa lang po yun, paparating pa lang po yung bagyo, kaya kabagat pa lang po ata yun. Pero ang sinasakyan lang naman po namin ay bangka. Bangka po siya na may katig. So good for 10 people. So yun. So galing po kami ng Cebu that time, papunta kami ng Cordova. Tapos ang nangyari po noon, Saturday maganda po yung panahon, Sunday morning maganda yung panahon, pero sinabi sa balita na magkakaroon daw po ng bagyo. May darating daw po na bagyo sa parating na linggo. So Monday, Tuesday may darating daw po na bagyo. So ang nangyari po noon, ang ginawa po namin nung nasa isla po kami, inagahan po namin tapusin yung gawain namin doon sa isla para po makapunta po kami ng Cordoba, yun. Cordoba ng mas maaga. Pero ang hindi namin alam, yung nandun na kami sa dagat, ayun na, ang tataas na ng alon, nakikita po namin yung alon, mas mataas pa sa tao or sa bahay. Yung tipo na nasa taas ka, tapos yung alon, pag ganun, makikita mo kung gaano kalalim yung pwede nyong pagbaksakan ng barko. Kaya yung time na yon, takot na po ko. Lagi ko po tinatanong yung makasamahan ko doon sa bangka na yon, ate, matagal pa po ba? Kasi ang biyahe po dapat namin noon ay less than 45 minutes lang or less than an hour lang. Pero yung biyahe namin, tumagal siya ng higit pa sa 1 oras. Tapos sino po yung hindi matatakot sa oras na yon nung lahat ng bangka na dumadaan sa amin, nalalagpasan kami. Pero kami, konti-konti lang yung usad namin. Kasi during that time, nasiraan pa kami ng makina sa bangka. 2 makina yon, yung isa nasira, kaya isa na lang yung gumagana. Kaya po yun, sobrang takot ko na po nun. Kaya nasa isip ko po nun, hindi na ako uulit, hindi na ako sasama sa misyon, hindi na ako sasama sa gawain pagka may tawid isla. Nagkaroon po ako ng trauma nun sa dagat. Kaya nung after that day, meron po kaming parang ano lang kami, mag-spend lang kami ng oras doon sa Cordoba. Sasakay po dapat uli kami ng barka, hindi na po ako sumakay. Kasi sobrang takot po ko nun. To the extent na yung pagbaba namin ng yung nakatapak na kami doon sa Pangpang, napasabi na lang ako, thank you po Lord. Safe po kaming nakalapag sa Pangpang. So yun, ganun po yung takot na nararanasan rin. Mas higit pa doon, yung takot na nararanasan ng mga tripulante doon sa barko na yun. Barko pa po yun hindi lang bangka. So yun po, ganun po yung naging experience ko at ganun rin po yung naging experience sa mga tripulante. Kaya nilapitan na nila si Jonah, sabi nila, taga saan ka ba? Sabi ni Jonah, ako ay isang Hebreo. Naniniwala ako sa Panginoon, sa nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Tapos yung narinig nila yon, na-terrified sila. Natakot sila, ganyan. Kaya sabi, anong ginawa mo? Eh, yung bago sumakay sila, habang nasa naglalayag sila, nakwento na ni Jonah kung ano yung purpose niya, kung ano yung dahilan niya, kung bakit nandun siya sa barko na yon. Ayun yung may tinatakbuhan siya. Kasi sinabi doon, they knew he was running away from the Lord because he had already told them so. So naikwento na ni Jonah. Sabi sa kanya, anong ginawa mo? Sabi, sabi pa nila, anong gagawin namin sa'yo para maging panatag tong dagat na to?
So tinanong na nila si Jonah. Ay bago pa po yun, nagkaroon po sila nag-cast lots po sila. So kung aanin po natin, mas papaibabawin pa po natin, na gano'n po sila yung parang bunutan. Meron po silang stick na pinrovide, tapos kung sino yung makakakuha ng mixing stick, ayun yung reason na nangyayari yung situation na yon sa kanila. So ang nakabunot ng pinakamaigising stick or ano man yung ginamit nila doon ay si Jonah. Kaya tinanong na nila si Jonah, sino ka, taga saan ka, ano ginagawa mo? Anong ginawa mo? Tapos yun, sinabi nga ni Jonah, tapos yun, sabi niya, anong dapat namin gawin para maging panatag ang karagatan na to? Ito po yung gusto sa atin ipaunawa ni Lord. Though we think that we outwit God when we try to run away, but God can use everyone or everything to fulfill His purpose upon our life. He can use other people just to bring us back to our path and do what our purpose in life. Katulad nga sinabi ng Panginoon, many are the plans in a human mind, but it is the purpose of the Lord that will prevail. Makikita po natin yan sa Proverbs 19 verse 21. So kahit anong gawin nating paraan, kahit isipin natin na nagtagumpay tayo, nakalayo tayo, pero ang hindi po natin alam, kung may layunin sa iyo si Lord, tatapusin at tatapusin niya yun. Kahit saan ka pa magtago, kahit gaano pa kalayo yung puntahan mo, once na binigyan ka ng layunan ng Panginoon, hindi siya titigil na hindi matupad yung layunin na yon sa buhay mo. Ganon po katapat ang Lord. Kung ano yung sinabi niya sa iyo, anong binigay niyang layunin mo, anong binigay niyang promises sa iyo, kahit anong mangyari, tutuparin at tutuparin niya yun. So ganun po ka-faithful si Lord. When God assign you to a certain task, it is only you who can fulfill it because God has a purpose in you. Come to think of it, there are a lot of prophets that time. Yung during that time, maraming propeta. Pwede naman itap ni Lord yung ibang propeta para magbigay ng mensahe sa mga taga Ninive. Bakit si Jonah yung inaabot niya? Kasi may layunin rin siyang gustong tapusin sa buhay ni Jonah. Ayun yung makikita natin mamaya. Hindi lang yung taga Ninive yung subject dito ni Lord, kundi pati si Jonah. Kaya tuwing may tinatapos sa atin si Lord, hindi lang yung patungkol sa atin, kundi patungkol rin po yun sa mga tao na nakapalibot sa atin. Kaya wag po tayong matakot na tuparin or gawin yung layunin na yun na binigay sa atin kasi hindi lang tayo magbe-benefits nun, kundi yung mga tao na nakapalibot sa atin. Isipin na lang po natin, kung tayo tumatakbo lagi sa layunin ng Panginoon sa atin, for example, sa pamilya natin, may gusto siyang abutin sa pamilya natin, tapos may pinapagawa siya sa atin, ayaw natin gawin. So hindi lang po tayo hindi lang po yung layunin ni Lord sa buhay natin yung na-forfeit, kundi yung pati yung layunin ni Lord doon sa pamilya natin na gusto niyang abutin. Kaya ayun po yung iisipin natin na every time na may gusto tayong takbuhan sa buhay natin, isipin natin na pag tinakbuhan ko ba to, ako lang po yung maapektuhan o may maapektuhan pang iba. Siyempre, kung may isip natin na may maapektuhan iba, pag-isipan natin. Kasi kawawa naman yung tao na inaabot ni Lord dahil lang sa atin. So every time po, ito yung isipin natin na tingnan natin yung perspective ni Lord more than sa perspective natin. Yung takot natin, mas tingnan natin, magtiwala tayo kay Lord more than doon sa takot na nararamdaman natin. Doon sa layunin na binigay sa atin ni Lord. So ang sabi ng mga tripulante doon, sabi ni Jonah, sumagot siya doon sa mga tripulante. Matapang rin naman si Jonah. Kasi siya pa yung nagsuggest. Sabi niya, pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. So sana tuwing nagkakaroon tayo ng pagkakamali, magkaroon tayo ng puso na katulad ni Jonah. Na kahit na tumatakbo, kahit na lumalayo, once na kinaharap tayo or na-deal tayo, nawa magkaroon tayo ng puso na kayang i-accept yung pagkakamali natin.
Just like Jonah and the prodigal son, katulad ng prodigal son, let us also have that kind of heart that acknowledge that we've done wrong and be willing to compensate the collateral damage of our doing, of our wrongdoing, even when it costs our own will, our own dignity. Let us not be overwhelmed by our own pride. So yun po, wag na po tayong maging prideful, na wag na po tayong magmataas na hindi, wala naman akong ginawang mali. Sana pagka nakompronta tayo, magkaroon tayo ng puso na willing i-accept yung pagkakamali natin. Willing magkaroon ng realization na, oo, nagkamali nga ako. Katulad ni Jonah, tsaka ng prodigal son. Di ba yung prodigal son, nagkasala siya o nagkamali siya dun sa tatay niya. Buhay pa yung tatay niya, gusto niyang kunin yung mana niya. Kinuha niya yung mana niya, layo-layo siya, ginastos niya yung mana niya, kung saan-saan. And then dumating siya doon sa certain point ng buhay niya na hopeless na siya, na wala na siyang magagawa. At during that time, nagkaroon siya ng realization na nagkamali ako, nagkasala ako. Babalik na lang ako doon sa bahay ni Ama at tatanggapin ko na lang kung ano man yung magiging parusahan niya sa ginawa ko. Hindi yung tayo yung nagkamali, tapos pag nakoprota tayo, hindi ko naman yung magagawa kung hindi mo ginawa to. Hindi ko naman yan kasalanan eh. Hindi yan yung nagawa ko. Sana wag na tayong magmataas. Sana matuto tayong magpakumbaba at tanggapin kung ano man yung pagkakamali na nagawa natin. Kasi pagka tayo nagpakumbaba, di ba sabi ni Lord, kung sino ang nagpapakumbaba ang siyang itinataas at kung sino ang nagmamataas ang siyang binababa. So kung ayaw natin mapahiya, kung ayaw natin ibaba ng husto, ibaba rin po natin yung pride natin. Ibaba rin po natin yung tingin natin sa sarili natin. Kasi minsan po kasi napakataas ng tingin natin sa sarili natin eh, na tipong hindi tayo nagkakakomit ng pagkakamali, yung ganyan. Huwag po ganun. Lahat po tayo ay hindi pa perfect, kaya nagkakaroon po tayo ng mga pagkakamali. At once na pinakita po sa atin yung pagkakamali na yon, ang dapat lang po natin gawin, sana, ay tanggapin yun. At pagpakumbaba sa harapan ni Lord, nang sa ganun ay makakita tayo sa kanya ng habag at awa. Instead, the men did their best to row back to the land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried out to the Lord, "Please, Lord, do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man for you. For you, Lord, have done as you please." Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to Him. So balik po tayo doon sa una nating binasa. Sabi dito, each cried out to his own God. Pero pagdating dito, tumawag sila kay Lord. Mismo kay Lord na. Sabi niya, Lord, wag niyo naman po sana kaming i-hold accountable sa pagkitil ng buhay ng isang inosente. Hindi na sila tumawag sa Diyos nila, tumawag na sila kay Lord. Tapos, yung tinapon nila si Jonah doon sa dagat at nakita nila na ora mismo kumalma yung dagat, ano yung sinabi nila, ano yung ginawa nila? Nag-offer daw sila ng sacrifice sa Panginoon. So yung mga hindi believer, naging believer that time. So ayun yung isa, hindi lang patungkol kay Jonah tong libro na to. Dahil may layunin rin si Lord na pinakita dito doon sa mga tripulante na hindi naniniwala sa Kanya. Ganun po yung nagagawa ng pagsunod natin sa layunin ni Lord. Kahit yung mga taong nakapalibot sa atin ay hindi naniniwala, maniniwala at maniniwala sila. I-acknowledge nila na nagsisilbi tayo sa Diyos na buhay. So yun po yung ginawa ni Lord, na bago niya po yung puso ng mga tripulante na nandun. Through Jonah, these sailors learn how to acknowledge God as a powerful and living God,
Let us remember that these sailors were not a believer. They have their own belief and worship other God. But the Lord has able to make them believe to the one living God. Once we yield and submit to God's purpose in our life, He will make notice that we are serving, uh, He will make them notice that we are serving a great God. So kung yung sa atin, sa pagsunod natin, halimbawa na sa pamilya natin, sa pagsunod natin sa layunin ni Lord sa buhay natin, all throughout ng journey natin, yung mga hindi natin kasama dito, masasama natin siya dito sa ating kung saan tayo naniniwala. Kung ano yung paniniwala natin, masasama natin sila dito. So, di ba nga po, sabi sa book ni Joshua, as for me and my house, we will gonna serve the Lord. One day, sa patuloy natin pagsunod kay Lord, ay yung salita na yon ng Panginoon ay magiging totoo sa buhay natin. Kung meron man po dito, katulad ko na hindi pa kasama yung pamilya niya dito, one day, I believe na makakasama ko rin po sila dito lahat. So yun na po, nangyari po na ito, tinapon si Jonah sa dagat, pero hindi pa rin po pinabayaan ni Lord si Jonah. Diba po, once na sumusunod tayo sa will ni Lord, siya po ang magpo-provide ng mga pangangailangan natin. For example, kay Abraham, inutusan siya na i-sacrifice si Isaac. Pero ayaw niya dahil ayong pangalan ng anak niya. Pero gusto niyang sumunod, ayaw niyang suwayin ang Panginoon. Sumunod siya. Kung ito yung layunin mo, sige po, kahit masakit, sige po. Kahit labas na to sa kalooban ko, sige po. Pero, dumating yun doon sa point na hindi naman talaga pinapasacrifice si Isaac. Kundi nag-provide si Lord ng isa-sacrifice doon kapalit ni Isaac. Ganon rin po sa atin. Pag may pinapagawa sa atin si Lord na hindi natin magawa-gawa dahil natatakot tayo, dahil sa kalooban natin yung sinusunod natin, maniwala po tayo na once na nagkaroon po tayo ng courage na i-sacrifice on or sumunod sa layunin ni Lord, God will provide. Katulad nung nangyari kay Jonah, yung sinunod niya yung layunin ng Panginoon sa buhay niya. Sabi niya, sige, susunod na ako. Kaya tapon niyo ako doon sa dagat. Merong kumain hello. Merong kumain sa kanya na isang dambuhalang isda. At doon siya ay nagpalipas ng 3 days and 3 nights. So during that time, during the 3 days and 3 nights, ito lang yung ginagawa ni Jonah sa belly ng isda na yon. Jonah's prayer. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. He said, in my distress, I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been vanished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. The engulfing water threatened me. The deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains I sank down. The earth beneath barred me in forever. But you, O Lord, my God, brought my life up from the pit when my life was ebbing away. I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to the worthless idols turn away from God's love for them, but I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto the dry land. So kung mapapansin po natin, sinabi doon, 3 days and 3 nights. So isang karagdagang kaalaman. When we are doing God's purpose, even when we are in the midst of trouble, God will not allow us to suffer danger
in our life while doing His purpose. He will keep us safe against all forms of harm. He will always provide us our refuge. So, once daw po na sumunod tayo or ginagawa natin yung kalooban ni Lord, hindi niya naman tayo ipapahamak, kundi ipaprotektahan niya pa po tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. So, ito na po. Jonah spent 3 days and 3 nights. Pagka nagbabasa po tayo ng Bible at nakaka-encounter po tayo ng number 3, may ibig sabihin po yon. Hindi po yon sinabi na 3, ganyan, nang walang dahilan. Lahat po nang nababasa natin sa Bible ay may ibig sabihin. So dito, sabi, Jonah spent 3 days and 3 nights. The number 3 biblically represent divine fullness, completeness, and perfection. So yung number 3 daw po, ang ibig sabihin daw po nun ay divine wholeness, completeness, and perfection. So within that 3 days and 3 nights, yung layunin ni Lord sa buhay ni Jonah ay nakompleto niya. Nandun yung layunin niya na mapasunod si Jonah doon sa kalooban niya sa buhay niya, na maghatid na mensahe para doon sa mga taga Ninive. So sa atin, during our darkest night or lowest hour of our life, kakatagpuan pa rin po tayo ni Lord. Doon niya po tayo imimit, doon niya po tayo huhubugin, doon niya po tayo papalakasin, doon niya po tayo i-mold para po doon sa layunin na gusto niyang ipagawa sa atin. In other words, God fulfilled one of His purpose in Jonah's life when he is in the belly of the giant fish. So sa chapter 3, sabi po dito, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. So yun, yung sinabi po ni Jonah, yung sumunod po si Jonah sa layunin ng Panginoon na pinapagawa sa kanya, niluwa po siya, di ba, ng isda doon sa pangpang ng Nineveh. Tapos pumunta siya doon sa great city ng Nineveh. And it took 3 days rin daw po nung nakapunta doon si Jonah. And kada punta niya sa bawat area ng city, tumatagal siya ng isang araw. Ganon kalawak yung Nineveh. Ganon kadami yung tao na nakatira sa Nineveh. Kaya sino ba naman yung mag-aaksaya ng mga buhay ng nakatira doon sa lugar na yun? Siyempre po, di ba, wala. Kaya gustong abutin ni Lord yung mga taga Nineveh. Ayaw niya pong mapahamak yung mga taga Nineveh. Gusto niya pa rin po silang i-save. At ayun yung hindi nakikita ni Jonah before, pero unti-unti niya na nakikita. Pero later on makikita po natin kung ano yung pa rin po yung magiging reaction ni Jonah toward doon sa ginawa ni Lord sa mga taga Nineveh. The symbolism of 40 in the Bible generally symbolizes a period of testing, trials, and then finally triumph. Kaya po kung makikita po natin, kung mababasa po natin si Jesus Christ, nag-spend ng 40 days and 40 nights sa wilderness. Ganun rin po yung sinabi ni Jonah sa mga taga Nineveh, in 40 days, mawawala na daw o mabubura na daw yung Nineveh. Kasi gugunawin na daw po yung Nineveh. So yung mga taga Nineveh, narinig yon, natakot sila at naniwala sila sa mensahe ng Panginoon. Kaya ang ginawa nila, kahit hindi sila naniniwala kay Lord, nag-proclaim sila ng fasting. Lahat, mula sa pinakamataas, going down to the lower member ng city na yon. Even yung mga alaga nilang mga hayop, sinuotan nila ng sackcloth. At nag-ayuno. Nagpakumbaba, na humingi ng tawad, at nakiusap sa Panginoon na patawarin sila. Kasi kung hindi po natin nalalaman, yun nga po, yung Nineveh ay makasalanang lugar. So, sila, mga malulupit sila na tao.
Kaya gano'n na lang yung galit ni Jonah sa mga taga-Nineveh. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation he issued to Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Ito yung ayaw mangyari ni Jonah. Na alam niya na yung Panginoon natin ay mahabagin. Once na nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran, tayong mga makakasalanan, papatawarin tayo. Kasi di ba sabi ng salita ng Panginoon, si Lord daw ay all compassionate, slow to anger, and abounding in love. Once na magrepent lang tayo, kahit ano yung nagawa natin, kahit gaano kabigat yung nagawa natin, once na meron tayong puso na mapagkumbaba at humihingi talaga ng kapatawaran doon sa nagawa natin, papatawarin tayo ni Lord. Ayun yung iniiwasan ni Jonah. Kasi feeling niya, mapapahiya lang naman siya. Kasi alam niya na pag humingi ng kapatawaran yung mga taga-Ninive, papatawarin sila ng Panginoon. At ayun nga yung nangyari. Kaya anong nangyari kay Jonah? Sumama na naman yung loob niya sa Panginoon. When God sent His servant to us, He wants us to be saved. He wants us to change. He did not want us to suffer consequences of our wrongdoings. We are blessed if God sent His servant to us because He only shows that He loved us that much. So pag may sinend po sa atin or may umabot sa atin na tao, at nakarinig po tayo ng masakit na katotohanan, maging thankful po tayo. Hindi yon dahil ay wag po tayo magtanim ng sama ng loob toward that people or that person. Kasi hindi niya naman yon sinabi out of his own will. Pinasabi sa kanya yun ni Lord. At ginamit lang siya ni Lord para ma-call out yung attention natin. Kasi ganun tayo kamahal ni Lord. Kasi sa laki na nagagawa natin pagkakamali, na nadederail na tayo, gumamit siya na ibang tao para ma-call out yung attention natin. Ibig sabihin, mahal tayo ni Lord. Hindi tayo gusto mawala ni Lord. Kaya once na naka-receive tayo ng rebuke, ng correction toward na sinabi sa atin ng ibang tao, wag pong sumama yung loob natin. Dahil it's God's way para ma-save po tayo. Or mabalik po tayo on track. Pero, di ba, sinabi ng salita ng Panginoon, she is compassionate, abounding in love and slow to anger. Pero ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Bakit ginunaw yung Sodom and Gomorrah? Parehas lang po sila na great cities. Bakit yung Nineveh nakasurvive, bakit yung Sodom and Gomorrah hindi? Balikan po natin yung kwento ng Sodom and Gomorrah. Bakit sila nagunaw? So way back, sa Sodom and Gomorrah, marami rin po yung same sila ng Nineveh. Sabi po dito, both were evil, dissentus, and deeply corrupted cities which God had planned to destroy. But why Nineveh survived while Sodom and Gomorrah did not? Ito po yung sagot. Because of the heart. Nineveh repented while Sodom and Gomorrah did not. Di ba sinabi nga yung may dumalaw na tatlong kalalakihan sa bahay ni Abraham? Di ba? May dumalaw sa kanya. Tapos, tumayo doon sila sa isang lugar kung saan kitang-kita overlooking yung Sodom and Gomorrah. Tapos sabi nung isang lalaki doon na gugunawin daw yung Sodom and Gomorrah. Pero, nagtanong si
Si Abraham. Sabi niya, paano po kung makakita po kayo ay, sabi doon, bakit po guganawin yung Sodom and Gomorrah? Kasi nga daw, yung kasamaan ng Sodom and Gomorrah ay nakakaabot na sa kaharian ng Diyos. Tapos sabi ni Abraham, paano po kung may makikita po kayo na 50 na tao, righteous people sa Sodom and Gomorrah, sisirain niyo pa rin po ba? Sasabi sa kanya, dahil sa 50 na yon, hindi. Paano po kung less than 5, 45? 45 lang yung righteous doon. Sisirain niyo pa rin po ba? Dahil sa 45, hindi. Ganun po ka-gracious and kaawain ang Panginoon. Binabaan pa ni Abraham. Paano po kung 30? Paano po kung 10? Hanggang dumating doon sa pinakabababa. Dahil doon sa 10 na yon, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Kasi ang Panginoon tinitingnan niya ang puso. Kasi tayo nakikita natin yung outward. Bakit patatawarin niya ng Panginoon? Yan sama-sama niyan. Ang sama-sama ng ugali. Pero hindi natin alam, yung tao na tinutukoy na natin na masama na ugali, na walang ginawang tama, pag nakarinig pala ng salita ng Diyos, ay may pusong mapagkumbaba. Kasi ang tinitingnan po kasi natin yung outward look. Kung paano natin siya kinilala. Lagi tayong naniniwala sa first impressions last. Hindi po natin binibigyan ng chance yung tao na magbago. So yun po yung nakita ni Jonah. Ayun po yung perspective ni Jonah doon sa mga taga Ninive. So yun rin po yung reason kung bakit yung Sodom and Gomorrah nagunaw. Kasi walang nagrepent, walang nagpakumbaba doon. Kaya ang ginawa ni Lord, kinuha lang ni Lord yung kamag-anak ni Abraham, which is si Lot, doon. At saka niya, ginunaw yung Sodom and Gomorrah. Kasi hindi sila hindi sila nagpakumbaba. Kung katulad sila ng Ninive, na pagka-receive ng message ni Lord ay nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran, siguro, hindi sila naparusahan. The Lord said that He is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Makikita po natin yan sa Psalms 103. Kahit daw gaano kalaki ang nagawa nating pagkakamali, once na naghimingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, at nakita ng Panginoon na sincere yung puso natin nung humingi tayo ng kapatawaran, iba po yung repentance sa paghingi na po ng forgiveness. So kung nagrepent tayo, ayun po yung parang meron po tayong puso na basag na humingi ng kapatawaran doon towards sa nagawa natin. So ayun po yung hinahanap sa atin ng Panginoon, yung pusong basag na humingi ng kapatawaran doon sa lahat ng nagawa natin. Kaya lahat yun, di ba sabi ng Panginoon, hindi niya i-account yung kasalanan natin. Hindi niya sa atin ibibigay yung deserve ng mga kasalanan natin sa atin. Dahil gano'n niya tayo kamahal. Nilikha niya tayo, kaya gano'n niya tayo kamahal. Kaya sa atin, magkaroon tayo ng puso na mapagpagumbaba before the Lord. God sees the heart's condition. If He saw in us that we have a heart that is not boastful, prideful, and wicked, even we commit such wrongdoing, He will not hold us accountable for just have a heart that is humble enough to accept kung ano man yung nagawa natin. Jonah anger at the Lord's compassion. Ito na po yung nainis, nagalit, nagtampo si Jonah sa Panginoon. But Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. He prayed to the Lord, isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarsus. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. So ayun po yung, kasi di ba ang sinabi ni Jonah, within 40 days, gugunawin ng Panginoon ang Ninive. Hindi niya sinabi na
humingi kayo ng kapatawaran dahil within 40 days, gugunawin ang Nineveh. Anong sinabi niya? Within 40 days, gugunawin ang Nineveh. Hindi niya na binigyan ng pagkakataon magrepent yung mga taga Nineveh. Sinabi niya agad yung ah, punishment na marireceive ng Nineveh. Hindi niya na nakita na pwede palang magrepent yung mga taga Nineveh. Gusto niya agad magunaw yung Nineveh. Kaya yung nangyari to, nainis, nagalit siya kay Lord. Sabi niya pa nga, kunin mo na lang yung buhay ko. Kasi mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. So ganon katindi yung pagtatampo ni Jonah kay Lord. Ano ginawa ni Jonah? But the Lord replied, "It is right for you to be angry." Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in, sat in its shade and waited to see what would happen to the city. Then the Lord God provided a leafy plant and made it grow up over Jonah to give shade for his head, to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. But at dawn the next day, God provided a worm, which chewed the plant so that it withered. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head, so that he grew faint. He wanted to die and said, "It would be better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant?" Sabi ni Jonah, "It is," he said. "And I'm so angry, I wish I were dead." But the Lord said, "You have been concerned about this plant, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals." So doon po natapos yung book ni Jonah. Nainis po siya kay Lord dahil doon sa ginawa ni Lord na pagpapatawad sa mga taga Nineveh. Pero yung nag-spend siya ng night doon sa isang lugar sa Nineveh kung saan overlooking ito. Nagkaroon po siya doon ng isang halaman. Nag-provide po si Lord ng isang halaman para magbigay ng shelter sa kanya. Eh natuwa doon si Jonah. Tuwang-tuwa doon si Jonah. Eh yung natulog siya during daw ng madaling araw, meron daw pong uod na kinain yung damo na yon, kaya na-wither yon or nalanta. Tapos nagpadala ang Panginoon ng napakainit na hangin. Tapos yung init, dumagdag pa yung init ng araw. Yun, nagalit na naman si Jonah. Sabi niya, "Oo, naiinis ako. Mas mabuti nang mamatay ako kaysa mabuhay." Ayun yung lagi niya sinasabi kay Lord. Sounds familiar po, di ba? Pag tayo po kasi nagkakaroon ng disappointment, yan, ng frustration sa buhay, sana mamatay na lang ako, sana hindi na ako nabuhay. Which is wrong. Kasi wala po tayong karapatan na sabihin yun. So tinanong siya ni Lord, "Bakit ka naiinis doon sa sa pagkapatay ng halaman? Eh hindi naman ikaw yung nagdilig doon. Hindi naman ikaw yung nag-alaga doon para lumago yun. Wala ka namang ginawa doon." Tapos sabi niya, "Oo, naiinis ako, mas gusto ko na mamatay." Tapos pinamukha sa kanya ni Lord, "Kung dyan sa halaman na yan, naiinis ka dahil namatay yan, kahit wala ka naman dyan ginawa, eh ano pa yung mararamdaman ko kung gugunawin ko yung Nineveh? Ako yung lumikha doon. Ilan daw, gano'ng karami daw na tao yung nakatira doon? 120,000 more people. Tapos gusto lang ni Jonah wala yung 120 plus thousand na people doon. Ganon nagkikare si Lord sa mga nilikha niya, kahit hindi natin yung nakikita. So doon nag-end yung book ni Jonah. So in conclusion, the book of Jonah is essentially about Jonah. He is expressing his own desire about how he views himself and the Ninevites. He would rather see the people be destroyed rather than repent. God was trying to teach Jonah lesson about the importance of being obedient to the Lord and his will.
It also trying to teach Jonah lessons about the importance of being. It also show us that when we are in our darkest time in our life and we thought that God has deserted us, when we are broken because of our own will, we must learn not to blame other for our circumstances. So ang gusto po sa atin ituro ng book ni Jonah, na magkaroon po tayo nung perspective na katulad kay Lord. Hindi yung perspective na meron lang tayo toward others. At nawa, katulad ni Jonah, pagka naroon po tayo sa darkest moment ng buhay natin, sana hindi natin isisi sa iba kung nasaan man tayo. Dahil yon sa ating sariling kagagawan. Kung nararanasan natin yon, hindi yon dahil sa mga kasamahan natin sa buhay. Dahil yon sa choices natin. Kaya magkaroon po tayo ng ability or ng kakayanan na magkaroon ng good choice sa buhay. Kung may mga balak po tayo sa buhay natin na gawin, pag-isipan natin ng pag-isipan. Para nang sa ganon, hindi tayo magsisi sa dulo at isisipan natin yon sa iba. So nawa magkaroon tayo ng puso na mapagkumbaba before the Lord. Na magkaroon din po tayo ng care sa iba, patulad ng pinapakita ni Lord. Na care kahit na tayo makasalanan, binibigyan niya pa rin po tayo ng buhay, araw-araw pa rin tayo nagigising, nakakatulog pa rin tayo sa gabi, makagising pa rin tayo kinabukasan, kahit na hindi tayo ganun ka-perfect. Nawa makita natin yung iba sa perspective ni Lord. Na hindi natin sila uhusgahan dahil sa pagkakakilala natin sa kanila. And gusto rin po sa ating iparating ng Panginoon na kung ano man yung layunin niya sa buhay natin, tatapusin at tatapusin niya yon. Gagawin niya lahat ng makakaya niya para lang matapos yung layunin niya sa buhay natin. Kaya ang dapat lang po natin gawin, magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya dahil sa pagsunod natin, nandun naman po yung lakas na ibibigay niya sa atin. Para mapagtagumpayan kung ano man po yung paghihirap na pagdadaanan natin. Dahil alam naman po natin ng isang tao, di ba po, ang isang atleta, hindi yan magiging triumphant, hindi yan magiging victorious kung hindi yan dadaan sa matinding pagsasanay. Hindi yan dadaan sa matinding paghihirap. Lahat po ng katagumpayan ay ma-achieve natin through hardship and trial. So tuwing dadaan po tayo sa oras na yon, panghawakan po natin na matatapos to at yung biyaya at habag, lakas ng Panginoon ay nandiyan para suportahan tayo. With this po, Panginoon, kami po ay napapasalamat, Panginoon, sa oras nito, Panginoon. Dumudulog sa iyong harapan na may pagpapakumbaba, Panginoon. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa namin pagkakamali, Panginoon. Sa mga oras, Panginoon, na kami nagkukulang, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ikaw ay nandiyan, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil sa oras na ito, Panginoon, inaabot mo kaming lahat, Panginoon. Nawa, Panginoon, matutunan namin, magkaroon po kami ng puso na magpapatawad, Panginoon, dahil sabi sa iyong salita, Panginoon, mahalin namin ang aming mga kaaway, Panginoon. Ito po yung pinakamahirap, Panginoon, na sundin, Panginoon. Napatawarin, mahalin, Panginoon, yung mga tao na nakasakit sa aming, Panginoon. Pero hindi po kami papasok sa panibagong taon na dala-dala ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan mo po kami ng kakayanan na magkaroon ng pusong mapagpatawad, Panginoon. Bigyan niyo po rin kami ng kakayanan na makita, Panginoon, yung halaga ng tao na nakasakit sa amin. More than, Panginoon, dun sa inis, sa galit, Panginoon, sa disappointment namin toward that people, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng kakayanan, Panginoon, na mahalin sila sa lahat ng oras, Panginoon. At nawa, Panginoon, makita namin, Panginoon, kung paano mo sila nakikita, Panginoon. Muli, Panginoon, sa aming pagpasok sa panibagong taon, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na pagkakalobuhan niyo po ang bawat isa ng panibagong sigla, panibagong lakas, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng parte ng aming katawan, even in lahat ng
organs namin, Panginoon, ay magiging bago, marireplenish at marirenew, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, lahat po ng layunin mo sa aming buhay, Panginoon, ay magawa namin, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil bigyan nyo kami ng tapang ng loob na tayuan, Panginoon, yung layunin na gusto mong lakaran namin, Panginoon. Hindi namin makikita yung sarili namin kakayanan, kundi makikita namin, Panginoon, kung paano mo kami nakikita at pinagkakatiwalaan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat ng pagtitiwala na binibigay mo sa amin, Panginoon. Kahit na nakikita namin sa sarili namin na hindi kami karapat-dapat para gawin ang iyong gawain, Panginoon. Pero, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang umabot sa amin, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, hindi kami ang pumili sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ang pumili sa amin, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa kakayanan, sa abilities, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. At nawa, Panginoon, magamit namin ang lahat ng ito para magbigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Kaya po, Ama, ikaw lamang po ang dapat purihin, ikaw lamang dapat po ang aming sambahin, ikaw lang dapat po ang aming paglingkuran, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, at sa lahat ng panahon, Panginoon. Kaya po, Ma, salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon. I know, Panginoon, na ang 2024, Panginoon, ay panibagong taon para sa amin, Panginoon, kung saan mararanasan namin, Panginoon, ang iyong biyaya at habag, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na bubuksan mo ang floodgates of heaven, Panginoon, para ibuhos, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, yung nilaan mo para sa bawat isa, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat dahil, Panginoon, nakita mo ang bawat isa na karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapalang ito, Panginoon. Lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, ay yung pagpapalain sa taon na ito. At nang sa ganun, Panginoon, ay pagpalain rin po namin, Panginoon, yung mga taong nakapalibot sa amin, Panginoon. Sabi nga po sa iyong salita, Panginoon, we will be blessed so that we will become a blessing to others, Panginoon. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang mataas sa papurit pagsamba, luwalhati, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So with that po, thank you po sa lahat po, Panginoon. Thank you po sa lahat ng nakadalo sa ating Sunday service, dito man po sa church or sa online po pa, sa online man po. Salamat po and we will see you next week. Ang service po natin ay i-head po ni Pastora Ana. And enjoy your lunch po and have a victorious week ahead.